Nasaan ang hari ng mga Hudyo? Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Malinaw ang katanungang binitiwan ng mga pantas. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Si Jesus ay ipinanganak bilang hari ng mga Hudyo. Ngunit sa ebanghelyo ngayon na isinulat ni San Mateo, ipinakikita niya na hindi lamang para sa mga Hudyo hari si Jesus, kundi para sa lahat ng mga bansa. Ito ay ipinakita sa pagdalaw ng 3 pantas na hindi mula sa mga Hudyo na nag-alay pa ng kanilang mga talento at mga handog o regalo para kay Jesus. Si Jesus ay ipinanganak para sa ating lahat. Sa Biblia, ang Diyos ay madalas na ipinapakilala bilang hari. Ang tungkulin ng hari ay tiyakin ang hustisya para sa kanyang mga tao at protektahan sila laban sa mga dayuhang mananakop. Dapat ding protektahan ng hari ang mahihirap at mahihina mula sa mga pagsasamantala ng mayayaman. Dahil sa lahat ng mga pananagutang ito, ang hari ay itinuring na anak ng Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, may mga hari na hindi ito naisabuhay, kaya't marami silang pinagdaanang pagdurusa. Sa panahon ni Herodes, hindi na sila nakapamili ng gusto nila maging hari mula sa lipi ni Haring David. Tinanggap na lamang nila si Herodes na kanilang hari kahit hindi siya Hudyo, dahil ito ang nais ng mga Romano na sumakop sa kanila noon. Kaya nga, naroon ang paghahangad nila na maisilang na ang ipinangakong Mesiyas. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, ang Epipanya ay ang pagpapakita ni Jesus bilang Mesiyas ng Israel, anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Ipinagdiriwang ng Epipanya ang pagsamba ng mga mago kay Jesus na galing sa silanganan. Sa mga mago, larawan ng mga pagano sa mga karatig bayan. Nakikita ng Ebanghelyo ang mga unang bansa na tatanggap sa mabuting balita ng kaligtasan sa pagkakatawang tao ng Panginoon. Ang pagdating ng mga mago sa Jerusalem upang sambahin ang hari ng mga Hudyo ay nagpapakilala sa pamamagitan ng liwanag na mesyaniko ng tala ni David na hinahanap nila sa Israel, ang magiging hari ng mga bansa. Ang pagdating nila ay nagbabadya na ang mga hintil ay di maaring matuklasan si Jesus at sambahin siya bilang anak ng Diyos at mananakop ng sanlibutan, kung hindi magtutungo sa Hudyo at tatanggapin ang pangako tungkol sa Mesiyas alinsunod sa nakasulat sa Lumang Tipan. Sa madaling salita, itinuturo sa atin ng kapistahang ito na si Jesus ang kaganapan ng ipinangako sa Lumang Tipan na siyang magliligtas sa sanlibutan. Ang hangad na kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat at hindi limitado o eksklusibo para sa ilan lamang o nagsasabing sila lamang ang pinili na maliligtas. At ang huli ay ang ating pagpapakumbaba upang makilala ang Diyos kahit sa mga itinuturing ng mga mahinang nilalang sa lipunan. Paano mo kaya maituturo si Jesus sa mga taong naghahanap sa kanyang presensya? Una, sa pamamagitan ng pagkakaroon ko ng matibay na personal na ugnayan kay Jesus, upang hindi maging mahirap ang pagpapakilala ko sa Kanya sa ibang tao. Ikalawa, tulad ng ginawa ng 3 mago,
ay maging sensitibo sa mga tandang ipinapadala ng Diyos na magdadala sa kung saan namamalagi ang Diyos. At ikatlo, kailangang hangarin ko at pagsumikapan na maging inspirasyon sa iba, lalo na iyong mga sumusuko na sa mga pagsubok ng buhay.